Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Ako po, pinaninindigan talaga ni Ombudsman Boyeng Rimulya na ang kanyang serbisyo ay para sa Pilipinas, para sa taong bayan, at magiging fair siya sa lahat ng bagay. Walang politika ang pwedeng makasira sa kanyang posisyon bilang ombudsman. Talaga ba? Kasi ang latest ngayon mga kabibig is Ombudsman Boyeng Rimulya kakasuhan si BBM? Oh, After President Marcos Jr.'s term, you can investigate him for what he's done as president. That's covered by the office. Where the evidence takes us. Anong gagawa ko eh? Yan ang evidence eh. Wala namang sikreto sa ebidensya eh. Pag may ebidensya, Oo. maniniwala kayo kabibig na kayang kasuhan ni Boyeng Rimulya si BBM? Talaga ba, Boyeng Rimulya? Eto kabibig ha. I-share ko lang sa inyo ang nabasa ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na nakita ko lang. Ito kabibig Ombudsman Boyeng Rimulya, yan kabibig, kakasuhan si BBM. Ombudsman Boyeng Rimulya, Jesus Crispin Boyeng Rimulya, vowed that he will file cases against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. the moment his term ends in 2028. If the evidence warrants. Nako, BBM, posibleng tratradorin ka talaga itong ni Boyeng Rimulya. Ngayon, friendship kayo, nakuha na ni Boyeng ang kanyang gusto nga magiging ombudsman. So, kung bagong presidente na ang uupo, natural. Saan ba pupunta ang loyalty ni Boyeng? Di ba sa bagong presidente? Kahit ikaw pa ang nagloklok, nag-appoint sa kanya, hindi na yan maniniwala si Boyeng. Ang kanyang loyalty ay sa bagong uupong presidente. At sabi ni Boyeng dito, hindi ako magdadalawang isip na aksyonan ang anumang reklamo. Tingnan nyo kabibig. So pagbaba ni BBM sa kanyang opisina, for example, at merong nang nakahain na kaso para kay BBM, hindi magdalawang isip si Boyeng Rimulya na aaksyonan agad ito. Basta't may sapat na ebidensya. Lahat yan may due process. Imbestigahan natin kung mayroong magfa-file ng kaso at mayroong ebidensya. Of course, meron talaga yung magpa-file ng kaso, Boyeng. And I'm sure meron na yung ebidensya. Nakalatag na yan. Sure na yan. Lahat ng presidenteng aalis sa pwesto or matatapos ang kanilang termino, of course, meron yan nakalatag na mga kasong ihahain sa kanila. Ang problema ngayon, kung ang loyalty ni Boyeng Rimulya ay until the end of Marcos power or hanggang bang si Marcos hindi na presidente, loyal pa rin ba si Boyeng Rimulya? Ebidensya lahat yan. Wala tayong pwedeng usigin dito pag walang ebidensya. May point naman si Boyeng Rimulya, pero sabi ng ibang netizen, baka nagpapalakas lang ito si Boyeng sa mga tao para makuha ang trust ng mga tao. Baka ginagamit lang niya si Bongbong Marcos para kung in kaso daw 2028 may kaso si Bongbong ay talaga aaksyonan niya. Kasi alam naman natin yun kabibig, ang tiwala ng taong bayan ay parang wala na silang tiwala sa gobyerno ni BBM. So kaya ang main role ni Boyeng Rimulya ay kunin ulit ang loob ng tao, ang tiwala ng tao. Pero ang tanong ngayon, maniniwala pa ba ang mga tao sa mga kaek-ekan, kachismis-chismisan, kaipal-ipalan, itong mga komento nila na sabi dito, ebidensya lahat yan. Wala tayong pwedeng usigin dito pag walang ebidensya. Pero tanong ng tao, talaga ba Boyeng? Yung una mong trabaho, yung buksan ulit ang confidential funds ni VP Sara. Akala natin puro ebidensya. Parang biglang nag-statement ka na, buksan natin ang confidential. Nakakatawa ka, Pipig, di ba? At ngayon, si Bongo na naman. Paiimbestigahan daw kung how Bongo
yung kumpanya ng pagmamayari ng ama ni Bongo related sa mga diskaya. Naku po, mga kabibig, yun na nga. So eto ang mga komento ng ating mga netizen. Kasuhan at ipapanalo or absuelto sa kaso para kunwari wala talaga siyang ninanakaw dahil nanalo siya sa kaso sa ombudsman. Kami pa, lokohin mo, Boyeng. Ipagdadasal ka namin na mabuhay ka pang matagal para marami ka pang matulungan na kawatan at ibagsak ang bansa. Oh, from Gamhe, ito pa. Kabalbalan. Oh, hindi nga. Welcome to the Clowns Movie Part 2, the Dog 2.0 episode. Hawak sa liig ka, sir, ni BBM. Pero sabi ni Boyeng naman, after ng termino ni BBM, kung merong kaso daw na ihahain kay BBM, natural, aaksyonan niya agad. Hindi siya magdadalawang isip. Aaksyonan talaga as long as may ebidensya. Huwag kami. Di mo nga magawa sa anak mo na matindi ang ebidensya. Boss mo pa kaya? Oh. Pag wala ng amo mo, Boyeng, sa 2028, impeachment ang haharapin mo sa bagong administrasyon. Doon nalabas ang baho mo. Oh. Komedyante talaga itong si Remulla. Di nga, tama na ang drama niyo, napapagod na ang tao. Pero feel ko talaga gusto talagang, ang point ni Boyeng is gusto niya talagang ipakita sa tao na fair siya. Gusto niyang kunin ang loob ng tao, gusto niyang kunin ang trust ulit ng tao sa gobyerno through Ombudsman Boyeng Remulla. Ang tanong, parang napupuno na ang salop ng mga tao. Parang, sabi sa iba niawas na ang salop ng mga tao. Parang wala nang kaamor-amor ang PBBM administration. Parang hindi na masasalba ito ni Boyeng Remulla. Yung iba nga sumisigaw ng Marcos resign. Yung iba nga gusto nila oust Marcos. Pagod na ang mga tao kay Marcos. Tapos pag nakitaan na ng ebidensya, mag-resign ka para makahanap ulit ng distraction. Sana di ka magaya ni Torre. Ako. Ano kaya ang pakiramdam ni BBM once malaman ni BBM itong statement ni Remulla? Kung ako si BBM, mag-iisip talaga ako, tama ba talaga na-appoint ko si Remulla? Kasi posible ako tatraidorin eh. Kasi bababa na talaga ako sa pwesto, matapos talaga ang aking termino hanggang 2028. What if merong magsampa ng kaso sa akin? O, diba? So posibleng tatumbling ito si Remulla, laglagan. Lalo na itong si Remulla, alam niya ang attitude, ang behavior ni Remulla, alam ang nakilatis ni BBM si Remulla. Naku, BBM, nagkamali ka yata sa inappoint mong ombudsman. Kasi, tingnan mo dito, labasan ng ebidensya. Pag may ebidensya na kalatag, walang sinasanto si Remulla. Paano na yan, BBM? Para yatang nagisa ka sa iyong sariling mantika. Ganun talaga. Magigisa ka talaga. Diba? Magigisa talaga si BBM sa kanyang sariling mantika. For me, sure ako dyan parang mapahiya si BBM. Kasi maraming kaso talaga itong si BBM pagkatapos ng kanyang termino. Diba, kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Tama ba kayo? Or pag may kaso si BBM after ng 2028, mapawalang visa ito kasi si Remulla ang nakaupong ombudsman. Ano ang iyong reaction? Comment down below, kapipig. Pero paano kung si VP Sara maging presidente? May amor pa ba si Boyeng Remulla? Sabi ng iba, naku, haharapin ng impeachment. Ipapa-impeach talaga yan ng VP Sara pag si VP Sara nakaupo bilang presidente sa 2028. Naku, ang dami palang haharaping problema ng mga nanlupi kay VP Sara. No? Pag siya talagang makakaupo sa 2028, magtago talaga ang dapat magtago. Buti na lang si Zaldico, nakauna na nagtago. VP Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nagdieta. Asa rin si BBM?
Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Mo ba? I think he's under medical something. Oh, my last Wala siya ikuan? Public events? wala pa siya recently days ago wala pa siya public Ano ba? appearance. So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Ana ginang kinabuhi gyud. Ana ginang kinabuhi gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan.